Siya'y lumalapit sa akin for confession monthly. Wow. Monthly, yeah. Grabe. Except nung pandemic kasi nga, Oo. Tapos kapag may mga pelikula siyang ginagawa, medyo Mm. sumasablay. Kasi Mm. minsan abroad eh. Mm. Pero monthly talaga nagko-confession. Siya'y lumalapit sa akin for confession monthly. Wow. Monthly, yeah. Grabe. Except nung pandemic kasi nga, Oo. Tapos kapag may mga pelikula siyang ginagawa, medyo Mm. sumasablay. Mm. Kasi minsan abroad eh. Mm. Pero monthly talaga nagko-confession. Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Well, binulgar na nga po ni Father Jeff, mga kaaldab, sa social media na monthly po nagko-confess si Alden Richards sa kanya. At ano nga po ba yung mga sinasabi niya? Basag na naman po sila sa mga nagpapakalat po na hindi na nga po raw nagkakaunawaan sila Meng, sila Alden, si Father Jeff. Ito na po yung ebidensya at resibo. Buwan-buwan po nagko-confess si Alden Richards. Di po ba? Ebidensya at resibo, mga kaaldab, na taliwas po sa mga sinasabi ng iba. Taliwas po sa mga komento ng iba na mas malapit na nga po raw si Congressman Arjo kesa kay Alden Richards. Common sense na lang, di po ba? Although sabihin natin, madalas nga po sa E80 si Father Jeff Di po ba? May mga bagay-bagay po na kailangan nating ipaliwanag, kailangan natin ipaintindi sa mga taong nagre-react at nagko-komento. Di po ba? Sino yung paniniwalaan po ninyo? Sino nga po ba yung mga bagay-bagay na, di po ba? Kaya nga po, nagtataka rin po yung iba, bakit nga po ba ang pinakaano nila si Father Jeff? Kahit po sa kalye serye, di po ba? Si Father Jeff pa rin po yung, kumbaga, ito yung sinasabi natin na spiritual advisor talaga nila Alden at ni Maine. Kaya nga po kung magkakaroon ng mga ng reveal, normal lang kasi nasa likod po nila Nasa likod po nila si Father Jeff ang magpapaliwanag kung ano nga po ba yung mga naging senaryo. At ang E80, kung bakit ganon, kung bakit ganito. Kasi may kontrata naman po talaga sa management. Di po ba? I-remind ko lang po at ibabalik ko na naman si Sanya Lopez. Di po ba? Galing po mismo sa bibig niya na yung unang kontrata niya wala siyang boyfriend. Pangalawang kontrata niya na meron na raw po. At ito na nga po yung sinasabi natin, di po ba? Totoo naman po yung mga sinasabi ng iba. Hindi po kasi nag-click si Alden at si Sanya. Kung matatandaan nyo yung magpakailanman, sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Lalo na nga po sa mga dumadaan at bumibisita po sa channel natin. Galit po sila at affected kapag ako. Galit sila lalo na nga po kapag may mga sinasabing ganito, sinasabing ganon. Sabi ko nga, dito lang po sa channel ni Mr. Destiny, lahat po na mga gusto nyo mapakinggan, gusto nyo mapanood, pupunta lang kayo rito, magiging updated po kayo, di po ba? Hindi kasi nag-click, balik ko lang hindi kasi nag-click yung pelikula, o yung series nila, o yung segment na magpakailanman na ang katambal ni Alden si Sanya, di po ba? Medyo pumutok nga yun, pinakalat ng gusto ng GMA Kapuso. Pero wala, hindi siya nag-boom, hindi siya nag-click. Talagang masasabi natin na ayaw talaga rin ng tao. Di po ba? Hindi lang po Aldab, kumbaga marami na rin netizen ang hindi naging sang-ayon, di po ba? Medyo may mga bagay-bagay, kaya yung iba napapaisip din. Sabi ko nga po sa inyo, ako masaya po ako. Lalo na nga po sa mga kumakalat, sa mga bali-balita, di po ba? Chill lang tayo, yun lang naman po yung importante. Kaya nga po yung iba nagtatanong sa atin, ako Mr. Destiny, puro ano lang ginagawa nila para maging bida si Sanya, di po ba? Real talk, mga kaaldab. Kaya nga po, sinabi natin na yung kontrata, kapag natapos na yan ni Alden at nag-iba na, di po ba? Doon tayo magtataka. Di po ba? At naandito nga po si Father Jeff. Biruin mo, ano nga po kaya yung kinokompes lagi ni Father Jeff, no? Ano ba yan, Mr. Destiny, ni Alden Richards kay Father Jeff?
ano lang, di po ba? At least buwan-buwan. Kasi marami talagang reaksyon na keso simula daw po na kinasal si Arjo at si Mengay sa Baguio, na kung saan halatang halata naman pong scripted. Di po ba? Dito tayo magkakaalaman. Dito malalaman nyo kung sino nga po ba nagsasabi ng totoo, sino nga po ba yung nagsasabi ng fake news. Di po ba? Kaya nga po, kampante, may mga bagay-bagay na gaya nga po nito sa December po. May di po ba meron silang may mga prayer po sila Alden. Di po ba? Nakasama niya si Father Jeff. Malay nyo, pagpasok nga po ng 2024, mag-iba na yung takbo. Mag-iba na yung senaryo na dating Aldab ang nasa ilalim, Aldab yung kumbaga pilit na binabagsak, tayo ngayon yung pinaka masasabi natin na nangunguna. Tayo ngayon ang pinaka masasabing ganito ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, bilog ang mundo eh. Sa ngayon, nasa ilalim tayo. Sa ngayon, tayo po yung dinudurog. Tayo po yung kumbaga binabanatan ng gusto. Tayo po yung laging nasa ilalim. Di po ba konting galaw po natin, ang tawag sa atin agad-agad delulo. Pagkakaisaan pa po tayo ng mga malalaking network. Pagpepiestahan po tayo ng mga ibang vlogger. Di po ba? Kapag ako nag-update, kahit maganda yung mga pinapakita natin, kahit maganda yung mga sinasabi natin, tinatanong natin sila, ang dating sa kanila, delulo pa rin ako. Di po ba? Mr. Paasa, ayaw ko pa rin tanggapin ang katotohanan. Tanggap na nga po namin yung katotohanan. Kaya nga po yung ibang mga mamis, mga titas, mga senyor, hindi na nga po gaano nagkokomento sa social media. Hindi na po sila katulad ng dati, active. Di po ba? Although nag-hashtag kami, hanggang dun lang. Hindi na po kami pumupunta pa sa mga komento sa social media, lalo na po kay Ogie, di po ba? Kasi wala, puro may kita mo ron, puro positive na pabor kay Ogie. Wala namang bumatikos na, bakit hindi mo tinanong si Mengay? Yung mga, si Alden, ng panahong sinabi niya na napol ka ba kay Alden? Bakit hindi naman daw po natanong ni Ogie Diaz si Mengay, yung in-interview niya, nagkagusto ka ba kay Alden Richards? Dumating pa yung point na na-inlove ka sa kanya. Di po ba? Wala eh. Di po ba? Wala. Tapos, dapat tinanong niya rin si Alden na, dumating din po yung point na, syempre, lagi kayo magkasama, ilang years kayong, kumbaga, lagi nagkikita, laging nagsasama sa barangay, sa sugod bahay, tapos sa Itbulaga, halos linggo lang ata yung pahinga ninyo, Monday to Saturday, o Monday to Saturday, magkasama kayo, nagkikita kayo, wala bang nangyaring panliligaw si Alden? Hindi ka ba niya niligawan ng ganito, wala ba siyang pagpaparamdam? Di po ba? Tapos tatanungin niya na si May na, hindi ba sa'yo nagparamdam si Alden, na gusto kanyang ligawan? Hindi ba siya nagparamdam na gusto kita, na liligawan kita? Wala naman pong ganun tanong, di po ba? Real talk mga kaaldab, never po yung tinanong sa unang pagkakataon sa interview ni Mengay kay Ogie. Basta ang focus nila kasal eh. Di po ba kasal na kayo, may anak na kayo. Ando na yung point eh. Di po ba? Na wala pala kayong relasyon. Pero dumating yung time na ganun din kay Alden, yung interview ni Alden sa kanya. Wala, puro bitin. No? Puro bitin talaga. Walang kumbaga interview. Hindi ako magaling sa mga ganyan. Pero pag ako nag-interview, hindi po ba? Real talk mga kalda, once na magkaroon ako ng pagkakataon ma-interviews, ang daming tanong. Ang daming point na iiyak siya at kikiligin lahat ng mga Aldab Nation. Yan base po sa akin ha. Pero may kanya-kanya tayong opinion.
at pananaw. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at mga sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.